naman natin mga kaibigan, no, itong mga DD Shits vloggers, palagi po silang merong pauso, no? Hindi ko alam kung driven by ano yan eh, yung mga yan eh. Ano bang, saan ba nanggagaling yung mga hugot ng mga yan mga kaibigan, no? Na talaga namang wala na talaga silang kasense at ang kanilang mga pinagsasabi ay talagang wala talagang kumbaga, wala. Hindi mo alam kung anong basihan nila. As in, wala silang basihan talaga, no? So, mga kaibigan, dali. Kumulot yung aking buhok. Yan. So mga kaibigan, eto na naman mga kaibigan, no? Kanilang bagong pauso. Eto bagong pauso nila mga kaibigan Share po natin ating video para malaman din po ng ibang mga sumusuporta sa administrasyon, no? So mga kaibigan, eto na, direct to the point na tayo. May bagong pauso na naman itong mga DD Sheets, no? At yung kanilang isa sa mga vlogger nila na mahilig magpauso, etong si KLC, no? So, ang sabi dito, mga kaibigan, ayan, no? Nag-update siya ng kanyang profile picture. Sino yan? Sino yan? Si Speaker Martin Romualdez po yan. Yan po si Speaker Martin Romualdez, no? So, sabi pa dito, mga kaibigan, no? I stand with Mayor Baste Duterte. Yuck! Bakit? And everyone who have been suspended and in danger of being suspended from their duties, even when their position is a reflection of the will of the people. My karma, quickly deal with abusive government officials. Karma and the Filipino people, and in the soonest possible time, protect the Constitution from Martin Romualdez. Isang bagsak na tawa naman dyan mga kaibigan. Ay, naku mga guys. Desperate na talaga ang mga DD Sheets dahil sa hindi sila magtagumpay sa kanilang mga pauto, mga pauso mga kaibigan para pabagsakin ng ating gobyerno kung ano-ano na ang kanilang mga pinaggagawa. Talagang desperado na mga DD Sheets, mga kaibigan. Ngayon na naman, balik na naman sila kay Speaker Martin Romualdez. Okay mga kaibigan, i-recall lang natin ng kaunti. I-recall natin ng kaunti. Mga guys, alam niyo naman di ba kung bakit binanatan ng mga DD Sheets si Speaker Martin Romualdez? O, i-recall lang natin ng konti, mga kaibigan, no? Ito yung nangyari dyan, mga kaibigan. Noong panahon na nagkaroon ng mga kaluskos dyan sa House of the Representative dahil may mga kongresista na lumapit kay Speaker Martin Romualdez at nagsabi na sila ay iniinganyo ni Aling Maliit, no? Ni Aling Maliit, ni PGMA, no? Iniinganyo sila na sumama sa kanyang gagawin para patalsikin si Speaker Martin Romualdez. Bakit? Ano ang purpose? Bakit patatalsikin ni Aling Maliit si Speaker Martin? Simple lang. Para, pag nawala nga naman si Speaker Martin Romualdez, ang first line of defense ni PBBM ay kayang-kaya na nilang bigyan o lagyan ng issue si PBBM at pagkatapos ay ipapa-impeach. Kaso sa sobrang galing ng pamumuno ni Speaker Martin Romualdez, yung mga kongresista ay lumapit sa kanya at nagsumbong na ganito nga daw ang nangyari. So, in short mga kaibigan, to cut the story short, dinemote ngayon itong si PGMA. Para nang sa ganun mga kaibigan ay mawalan siya ng power na mangumbinsi. Diba? Dinemote siya. Ngayon mga kaibigan, medyo pagka-demote niya, nag-react na kaagad si Sara Duterte. At siya mga kaibigan, nag-post siya sa kanyang Instagram na tambaloslos, no? Sa iyong ambisyon sa politika, huwag kang tambaloslos. Yan, tambaloslos daw. So unang-una mga kaibigan, nag-iisip pa tayo, sino kayang tambaloslos yun? Si PBBM? Si GMA? Kasi, di ba? O si Speaker Martin. Pero mga kaibigan, napakabilis lang natin nalaman na si Speaker Martin Romualdez
yung sinasabi ni Sara na tambaloslos. Kasi sinundan pa niya ito ng statement. Nag-issue pa siya ng statement sa kanyang page. At dito mga kaibigan ay sinabi niya doon na may mga tao daw na sa kanilang mga ambisyon ay ginagamit yung power, ganyan-ganyan, na wag daw maging tambaloslos kapag may ambisyon, ganyan-ganyan. So mga kaibigan, medyo lumilinaw na sa atin noon na si Speaker Martin, yung kanyang tinatawag na tambaloslos. Kasi nga, si Speaker Martin, siya yung kumbaga nasa House of Representatives, siya yung leader ng Kongreso. Pagkatapos si GMA, siya yung na-demote. So alam na natin, no, nagkaroon tayo ng hint na si Speaker Martin ang tinutukoy ni Sara Duterte. Pero kahit na alam na natin, medyo hindi pa tayo masyadong kumbinsido na siya yon kasi wala pang diretsahang pangalan, di ba? Hanggang sa merong isang event na kung saan sinabi mismo ni Sara Duterte ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez at yung pagkasabi pa niya mga kaibigan na nagsalita siya na wala naman daw kinalaman itong si Speaker Martin Romualdez doon sa kanyang pagtakbo, na parang hindi naman daw nakatulong, etc. etc. But later on mga kaibigan, nung nire-recall natin yung mga videos from the mouth of Sara Duterte mismo, ang sinasabi niya, nagpapasalamat siya kay Speaker dahil dugo, pawis, at time, at lahat-lahat na ang talagang ininvest daw ni Speaker para sa kanyang candidacy. So, kita natin yung paglalaban ng statement ni Fiona. Nakita natin na si Fiona noon ay iba sa Fiona ngayon, no? Yung nagsasalita na siya na tambaloslos na wala daw kinalaman si Speaker Martin. Iba yung sinasabi niya noon kasi noon may ano pa siya na napakabait daw, pagkatapos hindi daw siya pinapabayaan, busog daw siya palagi doon sa campaign, may ganyan pa, ininggit pa nga niya si PBBM na kay PBBM daw ba may ganyan, di ba? So, makikita natin doon mga kaibigan, yung sinasabi ni Fiona na bumabalentong, nag-iiba-iba, no? And then later on, mas lalo pa tayong nakasiguro na si Speaker Martin, yung sinasabi niya. Kasi mga kaibigan, sa isang event na naman, ay sinabi niya doon, no? Kaharap dyan si PBBM. Sinabi niya kay PBBM na mahal kita, Apo PBBM, no? Mahal na mahal kita, Apo PBBM, ang sabi niya. Pero mayroon siyang binanggit na hindi na lang daw niya babanggitin yung gitnang pangalan ni PBBM. Eh ano ba ang gitnang pangalan ni PBBM? Diba, Romualdez? Kaya mga kaibigan, binanggit lang niya Ferdinand Marcos Jr. Hindi niya binanggit ang Romualdez kasi ayaw na daw niyang banggitin yung gitnang pangalan ni PBBM. O diba? Emotion na naman nakabase. Yan ang ayaw ko kay Sara Duterte. Mahilig siyang magbase sa kanyang mga sinasabi, sa kanyang mga action, sa kanyang emotion. Yan yung sinasabi ko na para siyang kinder. Hindi siya umaasta as an adult individual, as Vice President of the Philippines or as DepEd Secretary. Hindi siya umaasta ng ganun, kundi grade 1, kindergarten, di ba? Na kapag galit-galit, kapag nagtatampo. So yun mga kaibigan, no? At ano ang nangyari mga kaibigan? Habang tinatawag niya na tambaloslo si Speaker, ay ang kanyang speechwriter ay talagang mang tinodo ang paninira na kay Speaker Martin Romualdez. Ang kanyang mga DD Sheets vloggers, yan sila, tinodo nila ang paninira kay Speaker Martin Romualdez. Yung parang nakakasuka na talaga. Halos everyday talagang nakakasuka yung kanilang paninira kay Speaker Martin kahit walang katotohanan. No? So, mga kaibigan, nadagdagan pa talaga na yung ating pagkakaalam na si Speaker Martin pala ito kasi doon sa kanyang mga pronouncement from the mouth mismo ni Sara Duterte. And then
after that, mga kaibigan, si Speaker Martin, hindi naman yan kumikibo eh. Kahit na ginaganon siya ni Sara Duterte at sinisiraan siya ng mga DD Sheets vloggers, hindi yan kumikibo at hindi siya nagre-react. Hanggang sa, yun nga, mga kaibigan, akala natin okay na, no? Kasi sa isang event, mga kaibigan, na si PBBM at FL Lisa, paalis sila noon, no? Papunta sa abroad, no? State visit. Andyan si Speaker Martin, tapos si Sara Duterte. Si Sara po ay kumakapit dito dito mismo sa arms, no, ni Speaker Martin, kumakapit at dikit siya ng dikit kay Speaker Martin at medyo ginigit-git pa nga niya, no? Tapos si Speaker Martin tumatawa, tumitingin kay PBBM, tapos tinuturo si Sara Mau. So akala natin okay na 'yon, no? Kasi nga si Sara Mau talagang nagpapakyut kay Speaker Martin, talagang git-git siya ng git-git, dikit siya ng dikit. So akala natin okay na 'yon, mga kaibigan, di ba? Akala natin okay na. Ngayon, mga kaibigan, biglang nagkaroon naman ng budget hearing. Actually, ang budget hearing na ito, mga kaibigan, ay para sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno, no? From the Office of the President, Vice President, at sa lahat-lahat po ng mga ahensya ng gobyerno. Kasi oras na ng budget, budget season na eh. Kailangan nang i-scrutinize ang mga budget na nilalatag ng bawat sekretary. So, budget time na, mga kaibigan. Ngayon, mga kaibigan, nasilip, mga kaibigan, ang 125 million na confidential funds, mga kaibigan. Actually, 650 ang kanyang hinihingi kay PBBM. Sa Office of the President, hinihingi ni Sara Duterte. And then, hindi ibinigay. Ang ibinigay ay nasa 125 lang, no? So, ngayon, mga kaibigan, nakita ngayon kasi yung kumbaga kailangan ng mag-scrutinize ng mga budget na okay lang ba nabigyan ito ng ng confidential funds, kasi ganyan sa budget hearing, mga kaibigan, scrutinize talaga, isa-isahin talaga yan kung karapat-dapat nabigyan ng confidential funds, kung paano mo ginagastos yung pera na binigay sa'yo, no, budget na yan, talagang ini-scrutinize yan. Yan ang trabaho talaga ng mga kongresista, kaya sila nandyan. Kaso nataon, mga kaibigan, no? Kasi etong DepEd Secretary, etong si Sara Duterte, at yung mga nag-deliver, mga kaibigan, yung mga sumagot, no? Kung saan ba napunta, kung ano ba ang pinagkagastusan, mga kaibigan, hindi nila ngayon maipaliwanag ng maayos yung 125 million na ginastos lang ng 11 days. Yan, mga kaibigan. Kaya nagkaroon ngayon ng resolution, mga kaibigan, yung mga kongresista na dapat etong mga agencies na to, na mga agency na civilian, na wala namang kinalaman sa seguridad ng bansa, ay dapat hindi nabigyan ng confidential funds. Which is right, kasi, mga kaibigan, inalign nila ang confidential funds sa Coast Guard, sa AFP, sa NBI, kumbaga sa mga ahensya na merong seguridad, no? Merong ang kanilang purpose ay para sa security ng bansa. So ngayon, to cut the story short, natanggalan ngayon ng confidential funds si Sara Duterte. Pero, mga kaibigan, take note, hindi lang si Sara Duterte ang tinanggalan, kundi lahat ng mga ahensya na walang kinalaman sa seguridad ng bansa. Lahat, hindi lang po si Sara Duterte ang tinanggalan, kundi lahat po. No? Lahat ng ahensya na walang kinalaman sa seguridad. Ngayon, eto na, mga kaibigan, no, paano yan? Saan mo ginastos yan? Ganyan-ganyan. Nag-scrutinize, no, mga Makabayan Black, no? Usually, mga kaibigan, yung Makabayan Black, ang sisipag niyan, mag-scrutinize, Lahat ng mga budget ng mga ahensya, talagang sila masisipag talaga yan mag-scrutinize, no? And then, yan, mga kaibigan, saan yan na ginastos? Tree planting. Saan pa? May mga meetings daw, no? Sa mga venues, sa mga pagkain. May mga libreng sakay. Hello, yung mga items na binanggit ay wala pong kinalaman sa seguridad ng bansa.
Kasi ang nakalagay po, mga kaibigan, na ang confidential funds kailangan ay gastusin mo sa mga bagay na may kinalaman sa seguridad ng bansa. Mga kaibigan, kitang-kita naman tree planting, wala pong kinalaman yun. Libreng sakay, wala pong kinalaman yun. Kaya lumalabas, mga kaibigan, na wala naman palang item na pagkakagastusan. Pero bakit gumastos ng 125 million si Sara Duterte in 11 days only? Mga kaibigan, pagkatapos hindi pa masyadong maipaliwanag, no? So, dyan mga kaibigan, nagka-problema ngayon, no? 11 days only, 125 million, paano mo ginastos yon? So ngayon mga kaibigan, no, ang Office of the President, walang problema Kasi sabi ko nga mga kaibigan, ang Office of the President, no, ayan, sina Mig Zubiri, sina Angara, sila mga kaibigan yung naging saksi at yung iba pang mga senator. Anong sabi nila? Ngayon lang sila nakakita ng ganong klaseng report ng confidential funds and intelligence funds. Ngayon lang sila nakakita ng ganong klaseng report na ginawa, mga kaibigan, no? Mga kaibigan, very comprehensive, very detailed ang report ng Office of the President. Office ni PBBM, Bongbong Marcos, ang ating Pangulo, very comprehensive. 2 libro daw, mga kaibigan. Anong sabi ni Mig Zubiri, ni dating Senate President Mig Zubiri? Wala ka nang hahanapin hindi ka na magtatanong Kasi pag tiningnan mo, andyan na lahat. Kahit yung pinakamaliit na detalye, ando na lahat. So wala ka na daw itatanong. Unlike doon sa mga ahensya katulad ng DepEd, katulad ng Vice President, no? 3, 4 na pages. Hello? 3, 4 na pages. Confidential and intelligence funds, ganun lang nila i-report. Hello? 'Di ba? So, walang transparency. Hindi katulad sa talagang Office of the President na very transparent. Kahit daw yung ginastos na nagrenta ng isang room. Tapos anong oras nirentahan? Anong oras umalis? Sino ang mga gumamit ng room? Talagang detalyado, as in detalyado. Kaya ang sabi ni Mig Zubiri at saka ni Angara, the most comprehensive, wala ka nang itatanong. Sobrang napaka-comprehensive ng report ng Office of the President. Yan ang Pangulo natin, mga kaibigan. Hindi mo na kailangang sabihin na open the book kasi talagang naka-open talaga at very detailed. Talagang hindi mo na hahanapin pa kasi andyan na. Mapapahiya ka na lang kumbaga kapag naghanap ka. Unlike dito sa Office of the Vice President at DepEd kay Fiona, mga kaibigan, na 3 at 4 na pages lang. Gets niyo, mga kaibigan? So yun po, doon po nag-start, no, nung tinanggalan si Sara Duterte ng confidential funds at hindi lang siya tinanggalan kundi lahat. Doon po nag-umpisa na magwala ang mga Duterte. Nagwala po si Digong doon sa SMNI, sa ano ba yun, yung gikan sa masa para sa masa. Doon po nag-umpisa na nagwala si Digong dahil po sa confidential funds. See? So lumalabas ngayon ng mga kaibigan na nagwala ang mga Duterte dahil sa pera. Pera lang. Dahil lang sa pera, dahil lang sa confidential funds, nagwala ang mga Duterte. Pera. 'Di ba? Pera lang. Yan. So yan ang mga kaibigan nung nagwala, no? Tapos ang ginawa ni dating Pangulong Duterte, talagang binomba niya si Speaker. Ang sabi pa niya, the most corrupt institution, House of the Representative. Ang sabi pa niya kung hindi ko man kakayanin na nasirain ang House of the Representative, eto kaya kong sirain ang pangalan ni Speaker. Sinabi niya, mga kaibigan, kaya daw niyang sirain ang pangalan, ang reputasyon ng mga taong nandiyan. Diba? Tapos, andyan yung mga nagmumura siya, ang dami niyang sinasabi, galit na galit siya, dahil lang sa pera, mukhang pera ang mga Duterte.
Yun talaga yung mga kaibigan. Wala na tayong ano dito, hindi tayo talagang sasabihin natin lahat. Mukhang pera lang talaga. Kaya sila naggalit. Yan talaga ang dahilan bakit sila naggalit kay Speaker Martin Romualdez. Dahil sa pera. Mukhang pera ang mga Duterte. Mukhang pera. Pera ang kakapal ng mga mukha. Pag nilagyan mo yan ng pera, masaya na yan. Mga mukhang pera talaga ang mga Duterte. Kaya yun mga kaibigan, nagalit si Digong. No, galit na galit talaga siya. Pagkatapos nun, sabi niya, mga kurap kayo, open the book. Hello, open the book? Are you sure? Open the book? Nung panahon mo, anong ginagawa mo? Minura mo ng minura ang COA. Ang sabi mo pa, magkikidnap ka ng COA pagkatapos itutorture kasi yung COA mga litsi. Sabi mo pa mga litsi yan. Mga PI ang COA na yan. Oh, galit na galit ka sa COA. Pagkatapos ngayon sasabihin mo, open the book. Hello! Wala kang credibility para magsabi ng open the book. Wala kang credibility. Isa pa ha, 'di ba? Nagkaroon mga kaibigan ng hearing no sa Senado tungkol diyan sa mga korupsyon no sa DOH, sa Parmali. Mga kaibigan, anong sinasabi niya sa kanyang mga cabinet members? Huwag kayong pupunta. Si Digong ang talagang humaharang at sinabihan niya ang Senado, sige, tignan natin. Pilitin nyo na papuntahin yung mga cabinet members niya. Pilitin nyo, magkakaalaman tayo. Nagbanta si Digong. At every night, no mga kaibigan, tuwing lumalabas siya sa kanyang talk to the people, binabanatan niya si Gordon, binabanatan niya si Manny Pacquiao, binabanatan niya si Franklin Drilon, lahat ng mga may kinalaman doon sa pag-iimbestiga, binabanatan niya at kanyang pinapabagsak. At sinasabi pa niya na, ikaw tatakbo ka, Gordon? Sasabihin ko sa mga tao na ganito, ganyan. Talagang siniraan niya ng gusto, di ba? Ang dami niyang mga ginawa nun para talagang siniraan niya yung mga tao, mga kaibigan, na nag-imbestiga. Kasi ayaw niyang imbestigahan ang kanyang mga cabinet members. Kasi alam niya na kapag inimbestigahan ang cabinet members niya, alam niya na lahat yun pupunta sa kanya kasi siya yung pinaka-the end eh. Siya yung pinaka-end. Siya yung promotor, nag-utos. So, kaya pinoprotektahan niya ang mga tao niya. Kasi kung hindi niya protektahan ang mga tao niya at nalaman yan, syempre, magpo-progress yan mga kaibigan. Mag-escalate yan. At pagkatapos, tuturo lahat yan sa kanya. Siya ang may kasalanan. So, ayaw niyang mangyari yun. Kaya ginagawa niya, pinoprotektahan niya ang mga tao niya.